Shall we have breakfast together? Yes guys, welcome back pong muli mga kapatid. Ayan, meron tayong mga ano dito, pisa ng Raider G. Ayun, ibubuo po natin ito guys. Papakita ko po sa inyo kung paano ang tamang paglagay ng mga washer. Ayun, yung mga washer guys, sobrang dami. So ito lang naman ang pinakamahirap sa lahat, yung kanyang washer. Kasi sobrang dami. Ayan guys, tawag dito, nilinis ko na. Nilinis lang po itong ano na to, makinang ito. Wala naman itong sira. So ito guys, papakita ko sa inyo ito yung simula. Ayan, ito po siya. So ayan, papanoorin nyo guys hanggang sa dulo guys para makita nyo yung transformation nito. Kasi pinalinis lang ito. Ayan, totally wala naman siyang sira. So ayan, ito yung makina. So ayan, sisimulan po natin ito step by step. Ayan, bubuksan ko po para ipakita ko sa inyo kung ayan yung kanyang kambyada guys is naka-welding pa. So ayan, i-clean ko na po yan. So ito na po. Ayan, simulan na po natin buksan. Unahin natin tong side niya. So ayan, nakikita ninyo ang itim ng kanyang oil. Wow. Ang itim ng langis. So ayan. Ayan, ito po yung kanyang toaster. Ayan, meron po tayong spring dito guys. Ayan, nakikita ninyo. Ayan, sundan lang po ninyo tong video guys. Huwag kayong aalis. So ayan, unang-unang washer. Unang-unang washer. So ayan, gumamit po tayo ng power tools dyan. So ayan, hindi ko na po ipinakita. So ayan, basic lang naman yan. So ayan, sa loob nito guys. Ayan, pagsabayin natin silang kunin. Ayan, ito yung kanyang clutch bill. Ayan. Ayan, pareho lang po ang laki ng kanyang nut. Ayan, dalawang washer. Ayan. Ay, kita po ninyo. Ayan. So, tinanggal ko lang po ito para ipakita ko po yung sa loob nitong clutch bill na ito. Ayan, tinanggal ko po. Ayan. Ayan, kita ninyo may guide siya. Ayan, makikita ninyo. Ang tawag po namin dito guys is automatic clutch. Ayan, ito yung clutch bill. Ayan, ito, tanggalin natin to guys. Papakita ko Pakita ko lang to. Ito, meron siyang 3 bolts dito. Ayun. Tumilapon siya. So ito guys, papakita ko sa inyo. Baka sakaling mabuksan din ninyo ito, tapos mag-alala kayo. Wag kayong mag-alala guys. Ayan, 3 lang naman yan, yung bolts na yan. Tapos mayroong maliliit na spring dyan. May maliliit na spring. Yan yung kinakatakot ng iba. Pag magbukas kasi ang lilit, ayan, baka daw tumilapon. Pero wag kayong matatakot. Madali lang, madali lang hanapin yan. Kumuha lang kayo ng lighter. Ayun, nakita ninyo yung lighter, yung tumutulak sa kanyang tawag dito yung bato, yung para sumindi. Ayun lang yung kukunin ninyo. Ayun, meron siyang sa loob, tawag dito spacer. Ayun, balls clutch release po ang tawag dun sa 3 balls na natanggal. Ito guys, tignan ninyo. Ayun, may washer sa loob, dalawa din to, hanggang sa harap nito mismo. Ayun, isang malapad at isang manipis. So ito guys, ito yung nasa likod ng lining. Ayan. Ayan, meron siya isang makapal. Makapal po ito. Ayan, ito naman yung isang washer sa likod nitong clutch bill. So ayan. Ito po yung kanyang spacer sa likod ng lining. At ito washer naman ulit. Ayan, makapal po ito, dalawang makapal ito. Yung una natin nakita kanina, yung isang makapal, yung nasa likod ng lining. Halos pareho sila ng kapal nung nasa likod ng lining. Pareho rin ang laki. Ayun. So kahit magkapalit sila, okay lang. So ito naman, tanggalin natin itong kanyang clutch release. Ayan. Meron siyang dito, yung tawag nila dito, yung 3 bolts. Ayun. Yan, ito guys, kita ninyo. Ayan, meron siyang butas. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong guide yun, kung saan banda dapat tatama yun. Ayan, ito naman, tanggalan natin, tinanggal natin tong kanyang tawag dito.
stopper cam. Ayan, may washer po dito sa likod. Kita niyo ganun po yung tamang paglagay. Ayan. So hindi naman kayo hindi naman kayo maliligaw niyan. Kasi pag mali naman yung pagkakabit niyan, hindi naman mailalagay. Ayan. So ito, tanggalin natin tong kanyang star stopper plate. Ayan. Ayan, mayroon po mga pin dyan. Ayan, bali hindi ako magkakamali, parang 6 yata ito eh. May maliit na isa. Ayan, yung isang maliit naman na yun, parang ano lang yung stopper nya. Ayan, may washer na naman po muli. Ayun. So tandaan po natin guys, bawat washer nito, dahil talagang napakadami talaga. Ayun. So itong makinang ito, wala sang sira, inuulit ko. Pinalinis lang. So makikita nyo mamaya kung ano yung pagkakaiba nito mamaya. Ayan, kita niyo ang itim ng makina. Ito naman guys yung kanyang stopper plate. So ito guys, ginawa ko tong video ito guys, inuulit ko. Ayan, lagi kong binabanggit yan sa vlog ko, na ginawa ko ito para hindi ipagmayabang. Ayun, marami kasing iba dyan, mga kon talaga eh, feeling magaling. So ako inamin ko, hindi ako magaling. Ayan, unahan ko na kayo. Iba kasi dyan, parang iba yung tingin, parang parang naaalasan. Hindi ko alam kung maganda yung content nila, pero siguro baka magaling yung maganda yung content nila kaya ganun, or baka nalambangan sila. So ito guys, ito yung kanyang shifting. Yan, tanggalin natin to. Ayan, washer po ulit na manipis. Ayan, ang dami, hindi ko alam kung pang ilang washer na ito. Siguro mga mahigit 10 na. Ayan, dito yan sa loob. Yan. So ito yung maiksi. Ayan, tinanggal ko. Parang pinaka-stopper lang naman yan, para hindi rin umikot yung kanyang star stopper plate nya. Ayun, ito yung kanyang oil pump. Ayan, oil pump po ito. So ito, masilan po ito. Pwede naman itong buksan saka linisin. Ayan yung butas, dapat hindi yan mabarahan. Kasi yan yung ito yung yan, yung tatama dito sa loob. Papasok ng oil para po umakyat dito sa head. Makikita nyo mamaya yung function yan. Pagkatapos ito, makikita nyo kung ano yung function yan. Yan, ito naman yung kanyang ba tawag dito sa gear na to? Gear primary drive. Ayun. Ayun, kita ninyo may lock yung mga bearing nya. So ayun, kita ninyo guys, malinis na dito sa kabilang side na to. Wala na tayong tatanggalin. Pinakita ko lang po sa inyo ng step by step. Yun, talaga yung mga pisa nya, yung mga lahat, mga washer. So yun, sana nasundan po ninyo. So tuloy po natin. Basagin po natin yung makina. Basagin. Biyakin po natin to. Ayan, ito naman po yung side para sa kanyang stator coil or lightning coil. Ito yung kanyang starter motor. Ayan, starter motor po niya guys. Tapos wala washer. Ito yung kanyang flywheel. Dapat may washer niya. So ito guys, yung sa likod ng flywheel, kita ninyo ang daming balls. Ayan dami. So ayan, hindi naman ninyo ito maiikot ng reverse. Ayan. So ganun lang siya, hindi naman siya mahirap ibalik. Ayun, meron siyang lock, circlip. Ayan, may isa na namang washer dyan na manipis. Ayan. Yan po, sakuan po yan. Yan po yung tinatamaan ng ating starter. Ayun. Starter gear. Ayun, dito po tayo. Tanggalin po natin tong kanyang cover ng cam. Ayun, para sa kanyang tawag ito, timing gear.
Ayan, tanggalin natin to kanyang chain guide. Ayan. Ito naman yung kanyang bore. Ayan. Ayan, ito naman yung kanyang ground connection. Ano na bang tawag dito? Medyo nakalimutan ko na tawag dito eh. Ayan, mayroon po siyang ano doon, pin. Ayan, nakikita ninyo. Yan. Yan po yung tumatama dito. Yan po yung nakikita natin umiilaw sa ating dashboard. Ayan, meron siyang spring. So, ayan, tandaan ninyo guys, nasisira rin po ito. Tandaan nyo, nasisira rin yan. Ito yung kanyang filter. Ayan, oil filter. Ayan, mayroon po isang bolt dito. Ayan, bago po natin mabiyak itong makina niya, mayroon po siyang isang bolt dyan sa loob. Ayan, ito. So, ayan. Ito guys. Ayun. Makita ninyo. Ayan, ito yung kanyang sa kickstarter. Ayan, may isa na namang washer. Ayan. So, hindi na natin kailangan baklasin yan. Kasi nga, yan, binanggit ko nga kanina, lilinisin lang natin to. Ayan. So, ito guys, may washer ulit. Ayun, washer. Ayan, pasensya na guys, walang umahawak na aking camera. Kaya ito, kailangan ko siyang iangat. Yan, ito yung kanyang plate rotary stop. Yan yung kanyang pin. Yan. Ito naman yung kanyang selector guide or shifting drum. Tignan niyo guys, dalawa lang tong washer dito. Dalawa lang to. So ito, tanggalin natin to. Itong kanyang transmission gear. Ayan. Ayan, washer guys, kita ninyo. Sa likod ng primary. Primera. Ayun. First gear. Ayan yung ating first gear guys, yung malaki na yan. Ayan. Ito yan, ito yung pin niya. Tanggalin natin. Ito yung kanyang selector fork or shifting fork. Ayan. Yan, nasa likod ng, nasa gear na ano guys, tumatama siya sa gear ng third gear. Sa third gear siya. Ayan, third gear po yan guys, yung tinatamaan yan. Yung shifting ano. Ayan, ito po yung third gear. Ayan. So, ganun lang pang position yan. Yan, may washer dyan. Ayan. So, ito naman guys, ang fourth gear. Ayan, tapos yung sa kabila nito, ito is yung second gear. Ayan, ito yung kanyang, tawag ko dito is, ano yung tawag ko dito eh? Selector guide. Ayan. Or shifting drum. Ayan siya. Ayan, makikita naman ninyo yung medyo mas mahaba. Ayan, is nasa taas. Ayan. Ayan o, tingnan ninyo guys, isang maiksi, isang mahaba. Ayan. So, ayan. Itong mas maiksi, malapit sa kanyang crankshaft. Ayan, itong mas mahaba naman yung nasa likod. Ayan, ito po, selector fork or shifting fork. Yan, dalawa lang yan. So, hindi naman po yan papasok pag mali yung pagkakakabit ninyo. So, pagpalit-palitin nyo lang yan para po maitama natin. So, ayun, ito yung isang washer. Yan, nasa segunda. Yung isa, pareho po ang kapal niyan, pareho ang nipis. Dalawa lang yan, ito yung nasa loob. Yan. Ang pinakamas marami talaga is yung bandang labas talaga. Ayan, ito kahit magkabali-baliktad, okay lang to. So, ayan, tandaan po ninyo. Ayun. Diba, ito yung tinatamaan ng ating clutch drum or clutch lining. Kita ninyo, yan, segunda yan.
Hindi siya matanggal kasi marumi pa. Ayan, medyo matigas ito. Marumi pa eh. Kita naman ninyo yung oil niya, ang langis. Sobrang dumi. Sobrang dumi po talaga. Yan, ito po yung kwarta, hindi rin matanggal. Yan, magkasunod po yan. So ito na. Ayan, ito na guys, malinis na siya. So ito, hindi ko na ipinakita kung paano lilinis. But at least nakita naman ninyo yung pagbabago. Yung bago po natin ibuo, tandaan po natin, lagyan natin ng langis. Yan, ito po yung kanyang shifting drum or selector guide. Yan, okay. Kita ninyo malinis na. So ayan, dyan po yon, yung papasok yung ating mga stopper plate sa likod. Yan po yun. Yan, ito po yung tamang position. Yan, ito po yung primera washer. Dito naman yung sa kabila sa segunda washer. Pareho ang kapal at nipis. So ito, una natin siyang i-assemble. So sabay sila. Ayun. So ito guys, wala po akong tawag dito, catalog. So kaya hindi ko alam yung ibang tawag. Ayun, sa mga kwan na to, mga pisa nitong kwan na to. Makinang ito. Pero ayun, ito lang, abot na aking makakaya, abot na aking kakayanan. Ayun, ginawa kong video ito para magkaroon din tayo ng guide kahit papaano. Ayun, naway nasundan ninyo ang video ito. Ayun, kahit mali-mali man yung aking mga tawag sa ibang mga kwan na yan. So yun yun talaga yung ano ko lang, kakayanan ko kasi wala talaga akong catalog. Ayun, saka hindi rin ako nag-aral dito guys. Experience lang yung aking na ano dito. Experience ko for 4 years. Ayun, malinis na, kita na ninyo, malinis na yung kanyang pin. Ayan, yung mga selector pin. Ayan, lagyan uli ng langis. Yan. Yan, ganun po yung tamang pag ano niyan, yung magkasalubong sila or papasok doon sa ating selector guide or selector drum. Yung yan, yung parang maliit na nakausli na yan. So pasensya na kayo guys, hindi malinaw yung ating video kasi walang tagahawak. Nakapatong lang po sa ano ito, upuan. Kung mapapansin niyo may kahoy pa. Ayan, tinamaan, nakuha pa sa camera yung kahoy. Wala wala tayong tagahawak. Wala rin tayong pambili ng camera. Para ikabit sa ating ano, sa ulo natin. Cellphone lang po yung aking gamit. So sige lang, kahit papano is may pa ano ko sa inyo, may turo ko sa inyo yun, yung mga ilang tips. Ayun, ito buo ito pero baka sakaling mayroon pa kayong mga hindi alam ganun, pero ito ginawa ko naman itong video ito para lang po ito sa mga baguhan. Hindi ko po ito ginawa para sa mga may alam na, kasi yung iba yan parang mga feeling ano talaga pero wala akong magagawa ganun talaga. Pero salamat pa rin kahit papano nakakatulong din naman sila. Ayun. So medyo malayo yung ating camera guys. So kung iso-zoom ko kasi ito, medyo magbe-blurred na. So ayun, nakikita niyo yung chassis sa likod niya. Ayun nililinis. So makikita niyo mamaya yung transformation ng makinang ito. Sundan niyo hanggang dulo guys. So ito, ayan, iangat ko na lang para ipakita sa inyo, ilapit sa inyo. So ayun, kita ninyo yung position nya. Yan, ganun. Yan.
Yan, ito na, unang-una, washer. Ayan, pag nabuo na natin siya. Ayun. So, yun na, siguraduhin po natin na mayroon po tayong nilagay na gasket dyan na sa gitna. Yung lang, yung pangpadikit. Hindi siya paper gasket. Ano siya, yung mighty gasket o ganun. So, ayun na. So, yun, ganda na po yung ikot ng crankshaft nya. Ayan. So ito na, balik na tayo guys dito. Ito na. Ayun, unang-una nating ilalagay. Ayun, gear primary drive. Yan po 'yon. Yun. Ito naman, malinis na, nakita ninyo. Anyang oil pump. Ito, yan, may butas na yan guys. Ingatan talaga natin 'to. Itong butas na 'to. Pag nabarahan yan, wala. Sigurado, hindi aakyat ang langis. Hindi aakyat sa head. So, ingat-ingat sa paglagay niyan. Yan, ito naman yung kanyang selector. Ayun. Tanggal yung spring. Sa kambyada niya yan, guys. So ayun, dito ko nilagay yung mga ano niya, mga pin na maliliit. Kasi may magnet kasi yung ating ano flywheel. So ayan guys, kita ninyo 5. Ayan, unahin natin yung maliit. Yung maiksi, yung kanya parang stopper lang yan. Maglalak yan mamaya doon sa ano niya, sa tawag dito. Ayan dyan, maglalak yan dito sa kanyang stopper plate. So ito na, ilagay na natin. So ayun, pumasok na lahat. Pumasok na lahat sa butas. Ayun. Yan yung star nya. Yan yung star. Star stopper. Ayun. Ingat-ingat lang, baka malaglag yung mga pin sa loob. Nako. So, yan yung pinakamasilan. So, ito guys, ayan, kita ninyo. Gandali lang to. May guide naman siya Papasok nyo lang sa butas to. May guide naman, ayan. Tapos tandaan nyo kanina, may washer po yan. Ayun. Yan, stopper cam. Ayan, dapat nagpi-play yan. Ayan, kita ninyo nagpi-play siya. Ayan. Ayan, dapat bago ninyo sa ibuo, ayan, ikambyo po ninyo. Try po ninyo lahat. Primera, segunda, tercera, kwarta. Hanggang sa bumalik siya ng neutral. Ayan. So, rotary naman yan kasi nga hindi naman siya tumatakbo. Ayan. So, pwede ninyo ituloy-tuloy yan. Ayan, ganon. Pwede rin nyo ibalik. Ayan, kasi nasa loob naman yung kanyang plate rotary stop niya. Yung pag tumatakbo siya, pag mabilis yung takbo, hindi po ninyo may kakambyo pabalik ng neutral. Ayun. So hindi ko lang kanina nabanggit. Yan, habang iniikot nyo po yung dito sa may lining side niya, hinahawakan nyo rin yung nandun sa kanyang sprocket. Yan, pag umiikot. Ayan. Paulit-ulit po ninyo itong gawin. Yan, hanggang sa maging okay siya. So ito na. Balik na natin.
Tandaan po ninyo guys. Kita na ninyo kung gaano nakalinis. Ayan yung kanyang mga balls. Ayan. Ayan yung kanyang ito yan. Diyan po tatama yon. Kita ninyo yung guide, yung parang may butas kanina dyan. Ayan, tapos yan, may guide po siya dyan yan. Yan sa tatama. Yung balls clutch release. Ayan, yung pag kinambyo ninyo, tutulak po kasi yan eh. Ayan, makikita ninyo mamaya kasi may spring. Ayan yung mga washer. Ayan na, washer na makapal. And then yung kanyang bushing. Ayan. Tapos ayan sa likod ng clutch lining. Mayroong isang washer na makapal din. Ayan, ito yung kanyang clutch bill. Ayan na, nabuo na. Ayan, di ko na naipakita kung paano ko nabuo. Pero ayan, ganyan ang itsura. Ayan, may guide siya guys. Ayan, may guide siya. So, dyan sa tatama. Di naman sa may ilalagay pag hindi tumama doon sa guide niya. So, yun, dapat sabay ninyo siyang ikakabit. Sabay sila ng clutch lining. Saka itong clutch bill or automatic clutch. So, ayan, dahan-dahanin natin siyang ipasok. Hindi po siya madali guys ha. Medyo rin, parang tinatiming din siya. Ayan, umatras po yung kanyang bulls clutch release. So, nakalimutan ko lagyan ng langis. So, ayan, lagyan natin siya ng langis. Ayun, para swabe po yung kanyang pasok. Ayun. Hindi po siya ganun kadali. Medyo tinatiming din siya. Ayun, kumbaga parang rin. Inaalalayan kumbaga. So, ayan. So, naipasok na natin. So, ito na yung mga washer. Ayun, dalawa yan. Tigda-dalawa sila. Ayun, isang malapad. Isang maliit na medyo naka-curve. Ayun, naka-curve po siya. Parang, ayun, ipataob po ninyo. So ayun. Yan yung unang washer kanina na tinanggal natin. Ano na, ilagay ko na sa kanyang clutch So ayan yung kanyang nut. Ayan po yung washer na maliit na isa. So ayan, bali apat po yan. Yung nasa na to, sa taas lang. So bali ito na guys, ito yung bearing nya. Yung clutch bearing. And then yung kanyang toser. Ayan po yung tumutulak sa ating lining. Ayan, pag nagkakambya po tayo. Ito yung spring. Ay mamaya makikita nyo kung saan tumatama yan. Ayan, para umaalalay pag nagkakambyo tayo, bumabalik. So okay na. So yun, takpan na natin. So yun, lagyan natin ng gasket. Ayan, lagyan ng pandikit. Ayan, manipis lang po yung ating ilalagay para hindi rin po matakpan yung mga butas-butas na yan. Ayan po yan, yung sinasabi ko kanina, natatama doon. Ayan po yung guide niya, ayan. Diyan po papasok yun, yung may spring. Ayan po yan, diyan po tatama. So naiikot po yan guys. Naiikot, so baka ikot ninyo yan, magkamali kayo. So naibabalik naman. Ayan, yung clutch adjuster niya. Ayan. Dito tayo sa kabilang side naman. So ito madali na lang to. Ayan, ito po yung pinakita ko kanina. Yung gear sa kanyang starter. Ayan, mayroong washer. Last na washer na po yan. Ayan po yung kanyang circlip. So ayan, ingat lang po. Baka tumalsik. So ayan, nailagay na. Ito naman po yung kanyang timing chain. So ayan, basic na lang po ito. Madali na lang to. Ayan, yung kanyang chain guide. Ayan. Yan, dyan po tatama yan. Mamaya, pag na natin, maka-symbol na natin. So ito na po yung tinatamaan ng ating yung sa ground. Yun. Nakikita natin sa ating dashboard yung mga ilaw. Ayan po yun, yung connection nya. So ayan, dapat po may rin yun. Yung binaklas ko kanina. Ayan, may dalawa siyang screw bolt. Bagalagyan din yun yung pandikit kasi tatagas din po yung dyan, yung langis. Ayan, yung dowel. Tapos ito naman yung kanyang gasket. So ayan, dapat kompleto po yan. Lagyan po natin ng langis para swabe po yung pasok. Ayan po yung guide sa sa kunya. Yan, dapat itama po ninyo sa kunya. Ayan, para hindi po siya umikot. Hindi po mag-discarril. Kasi po yun, pag umikot po yan, hindi po tumama, maaring lalayo yung tama ng pulser. So hindi po magiging maganda ang andar ng ating makina.
So ito na po, dito na tayo sa piston. Ayan, may guide po siya. Ayan, may timing ano siya, yung maliit. Bandang exhaust po 'yon. Ayan, kita niyo may basahan. Ayan, lagi ko po 'yang ginagawa para hindi po tumalsik itong kanyang pin. Ito po, palitan na po natin ng yan lang po yung pinalitan. Kanyang valve seal. Ayan, pitch spike po yung brand ng ating gamit na valve seal. So bali ito lang po ang pinalitan dito. Kasi kita niyo ang itim-itim na kasi nung oil niya, yung langis niya. So may posibilidad na uusok po pag hindi ko pinalitan yan. So ayan, ang ating tawag dito, valve lock. Ayan, ang liliit. Ayan, paulit-ulit ko na pong ginagawa ito. Sa halos lahat ng vlogs ko, makikita ninyo kung paano ko po ito ina-assemble. So lagi ko po ipinapakita ito. So ayun, sa mga baguhan dyan guys, baka hindi pa ninyo nakita lahat ng mga video ko. Ayun, maaaring i-search nyo lang po yung aking videos dyan. Makikita na po ninyo. And then, sa mga bago pa po, hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please pa-subscribe naman guys. And then, don't forget to click the notification bell. Paki-bill all po guys, wag po yung personalize o yung ano lang. Bill all po, yung nakalagay doon, yung all, para lahat ng aking mga bagong video magiging updated po kayo. Kasi po pag personalize, maaaring si YouTube na yung magbabato sa inyo ng mga bago kong video. Pero mas maganda po yung all talaga. Hindi rin naman yung subscribe lang, subscriber ko lang po kayo, pero hindi po kayo manonotify sa mga bagong video ko pag hindi nyo po isi-search yung aking YouTube channel. So ayun guys, inuulit ko, paki-bill all po guys. Ayun, salamat po ng marami. So ayan, na-assemble na po natin. Lalagyan natin ng gasolina dito sa intake para po malaman natin na nakalapat na lapat po talaga itong ating mga valve, o lapat na lapat po talaga siya. So ayun, wala siyang tagas guys. So yun, ibig sabihin good siya. Yun, ganon din dito sa exhaust. Ito po yung importante, exhaust. Pag tumagas po ito, nako, maaaring mahirapan po kayo mapaandarin ng inyong makina, or wala pong minor ang inyong makina. So ayan lang po yung tips na binigay ko sa vlog na to. So ayun, yan po yung ating rocker arm. Yan nilalagay po natin. Yan po yung kanyang lock. So ayan, bali dalawa po yan, maiksi at mahaba. So kung sakasakali magkamali kayo, pagpalitin nyo lang po yan. Napakadali na lang po yan. Yan, lalagay natin yung ating rocker arm. So ayun, wala po tayong in-adjust dyan kasi nga po, tawag nito, wala naman tayong pinalitan, di naman tayo nagpalit ng valve. Kung magpapalit po kayo ng valve yun, sigurado po mag-a-adjust po kayo ng rocker arm. So sa bagay ito kanina hindi ko pa nakita kung okay ba to. Sa bagay binaklas ko na lang to eh. So dito tune up po natin siya. So ayan, lalagay po natin tong kanyang cam. Ayan. Ayan, pasok po natin itong kanyang cam. Ayan. Ayan, ganun po yung tamang paglagay, nasa baba po. Yun po yung nakatap, ano po siya yan, ayan. Nakatap po siya, yung gumagalaw po yan. Yan po yung nakatap. Nakasara po lahat ng valve niyan. So ito po, tune up natin. Yun, dapat side play lang po. Side play lang po itong rocker arm. Wala po dapat ganyan sa taas. Kasi yung sa taas na yan, lumalagatik po yan. So maaaring maingay po inyong makina. So ayun, lagay na po natin itong kanyang burgas kit. Yun, bago ko pala makalimutan, huwag nyo kalimutan pala paki-like naman. Din paki-share na rin po ng ating video. Ayun, salamat po. Ayan, medyo nilipat ko lang yung ating position ng ating motor. So nakikita ninyo guys yung transformation ng makina. Di ba kanina kulay gold yan? Napansin ninyo? Or ano ba yung kulay nun? Silver, parang brown. Ngayon naging itim. Naging itim na po yung side cover. So ayan lang po, kasi nga po pinalinis ito. So ito na po yung kanyang bore. So madali na lang po ito, simple na lang po ito. Ayan.
Lagyan din po ng langis itong kanyang bore para madaling ipasok yung kanyang piston. So ayun, yung timing chain nya, iaangat, ilalabas natin to. Ayan, yung iba nito guys, nilalagyan nila ng tali. Yan, para hindi po siya malaglag. So ingat-ingat din dito sa timing chain, baka po matanggal dun sa loob, matanggal dun sa ilalim yung kanyang pagkakabit. So ingat-ingat lang po. So ayan po, nakikita po ninyong piston, nakatap po siya. Yan po yung tamang paglalagay ng ating bore, pagkakabit, pagka-symbol ng cylinder head. Ayan, nakatap po dapat yung ating piston. So ayan guys, lagi ko po yung pinapakita sa ating vlog. So ito medyo mag-shortcut po tayo dito. Kasi nga po yan nga, halos paulit-ulit na eh. Ito naman yung chain guide nya. Ayan. Kung bilog ito, itawag dito is roller guide. Ayun, sa mga 110 na HRM or wave, doon nyo po makikita yung bilog. So ayan, lagyan po natin ng pandikit. O ano man yung gamit ninyo, may gasket kasi yung piston sa akin. Yan yung kanyang cylinder head gasket. Bakal po yan. So ayan, lagay po natin tong bolt sa gilid ng kanyang bore. Ayun na lang po. Huwag muna natin higpitan ng yung katamtaman lang po yung ating paghihigpit dyan. Huwag muna sobra. Ulitin lang natin, mamaya ipapainal natin. Kasi magbabago pa yan. Alam nyo, kasi pag hinigpitan natin tong apat na mamaya na stag bolt dito, yan, may ipit, mas higpit pa yan. So ayun, ito na. Lagay natin tong oil filter. Ayan, bago po yung oil filter nya. Yan po yung tamang paglagay. Yung may butas po, yung nasa bandang loob. So ayan, nakatap na po siya. Nakatap na rin yung ating cam. Nakatap na rin lahat. So ayan, napakadali na lang. So ang ating itatiming na lang dito, yung kanyang timing mark sa timing chain. Yun na lang po yung ating problemahin. So napakadali na lang po nito. So ayan, medyo nahihirapan ako kasi nga walang tali. So dapat sana tali yung aking nilagay para hindi ako mahirapan. Tinamad na ako maghanap ng tali eh. Yung mga wire lang sana. Pasensya na guys, hindi ko gaanong maikot yung camera. So ito, mas makikita ninyo na medyo mas malinaw kasi medyo nakaharap. Ayan, yan, gumagalaw po guys. Ayan po ibig sabihin yan, nakatap. Ayan, gumagalaw, nakasara po lahat ng ating valve. Ayan. Ayan, inuulit ko po yan, nakatap po siya. So ito, lalagay na natin to. Ayan po yung may timing dyan. Makikita po ninyo, may marking po yan dyan. Ayan po yung kanyang timing mark. Ayan guys, so yan. Ayan, dapat tatama dyan, dito. Yan, yan. May guide din po yan dyan. Maliit na kuhan, parang may nakausli. Basta dyan lang, itatapat lang po ninyo yan dyan. So ayun, dapat gagawin natin dito para mailagay natin to or maipasok. Luluwangan natin to kanya lifter. Yan yung lifter guys. Yan, para lumuwang po yung kanyang timing chain, hindi po tayo mahihirapan siyang ipasok. Ayan, kasi maluwang siya. So medyo mag-a-adjust lang tayo ng isang ngipin. Wag muna natin siyang itatapat kasi nga pag binitawan po natin yung ating lifter, medyo pa yan, naangat yan, tataas pa po yan. So yon lang ang ating dyan, yung paraan.
Yung pinakamadaling paraan natin. So Will, ito na. Ilalagay na po natin yung kanyang mga washer, 4 na washer dito sa kanyang stag bolt. So ayan, para sumagat po yung ating paghigpit. Do dapat may washer po yan. So hindi po pwedeng walang washer kasi nga po hindi po ninyo mahihigpitan yan. So ayan, tignan po ninyo maigi. So ito na po, nabuo na po natin. Hindi ko na po ipinakita yung pagbuo sa taas. So ito na. So ayan na guys, papaandarin na natin. Ayan guys, pangit pa yung andar kasi wala pang tambutso. So bago natin na-simbolo yung tambutso niya, dapat perfecto. So ito, i-check natin kung gumagana yung kanyang oil pump. Ayun, dapat lalabas po yung oil dito habang umaandar. Ayan po guys, gumagana po siya. So ayan, good, maganda yung ating pagkagawa. So ayan, kita niyo po yung kanyang transformation. Ayan po, nilinis po siya lahat, pinalitan. Ano siya halogen. So ayan po, ito po, nakita po ninyo yung transformation niya. Talagang binago lahat. Yung cover niya guys, pininturahan lang yan. So ayan, pero ito ginagamit lang po ito sa farm. Ayan, pinalinis lang po nung asawa na anak na may-ari kasi naawa sa itsura. Ayun, pero ngayon sa pagkakaalam namin, nasira na po ito. Kinakargahan na daw ito ng mais sa farm.